May live event doon sa Vatican City na nagsimula kanina ng alas 3 ng umaga. At pwede nyo mapanood ito dyan sa YouTube. Ang tema na ito ay pinamagatang, What does it mean to be human today? Ano ibig sabihin na maging tao ka ngayon, ngayong panahon? Ano ibig sabihin na tao ka ngayon? Yan ang theme dito sa 2025, tinatawag nila Jubilee sa Vatican City. At may pamagad silang Grace for the World, the live event in Rome. Maganda yung simula dahil ang kumanta ay si Andrea Bocelli at kinanta yung Amazing Grace, yung inaawit natin na napakaganda. Amazing Grace. Okay na sana kaso sinundan ng Ave Maria. Alam niyo ba ibig sabihin ng Ave Maria? Ang ibig sabihin niyan, kung galing kayo sa Katoliko, alam niyo, ibig sabihin niyan na si Maria ay nanay daw ni Jesus, nanay naman talaga sa laman, at tagapamagitan. Siya ang nag-i-intercede, na mamagitan sa banal na Diyos at sa tao. At yan ay mali. Isa lang ang tagapamagitan sa mundong ito sa lahat ng panahon, sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanang taong kagaya mo. Isa lang. At yan ang Diyos na nagkatawang tao. Yan ang ating Panginoong Hesu Kristo. Tunay na Diyos at tunay na tao, hindi lang siya tagapagligtas, hindi lang siya hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang may hawak ng lahat, bilang Diyos na manlilikha. Siya din ngayon ay nagtatrabaho bilang tagapamagitan para sa mga anak ng Diyos. Unang Timoteo 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Walang iba. At ganun din sa aklat ng Hebreo upang palakasin ang loob ng mga mananampalataya ng mga Hudyo na gustong lumihis at bumalik sa kanilang maling paniniwalang Judaismo na sinasabi dito ng mga ngaral ng Hebreo, walang iba mas madakila si Jesus sa mga anghel, sa mga tao ng Diyos, mga propeta sa lumang tipan. Hebreo 8 verse 1, ngayon ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito, meron tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan, isang ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi tao. So mali yun. Maganda yung unang kanta, Amazing Grace. Maintindihan mo kung ang ibig sabihin ng pagiging tao ngayon. Meron din kumanta uli doon si Purcell William na may hikaw. At nagsabi siya, we feel grace here. We feel love. Do you feel it too? And then, dinipine niya yung grace. At sinabi niya doon, at mapapanood niya man, sinabi niya, what is grace? Grace is a light that leaves each of us waiting to be shared. Not just blessing that we receive, but the force that we extend to one another beneath even culture, language, story, the same breath, the same spirit, the same light of the universe. Yun ba yung grace? Hindi po yun ang sinabi sa Biblia kung ano ang grace, kung ano ang amazing grace. Tito 2:11 verse 14, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Siya ang nagbigay
verse 14, ng kanyang sarili, alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ito ang grace, biyaya na hindi mo karapatan, walang sino man, undeserved favor of God in Jesus Christ. Ito ang kaligtasan ng ating Diyos na banal kay Hesus Kristo na tunay na Diyos at tunay na tao. At siya ngayon, nung namatay siya at muling nabuhay 2,000 years ago, siya'y buhay magpakailan paman. At mula noon, nung siya'y nanalangin, hanggang ngayon, siya'y nananalangin para sa atin mga kapatid. Upang tayo'y mapanatili sa buhay na ito at sa buhay na darating. So yung tekstong ating pinag-aaralan dito, yung chapter 17 ng Aklat ni Juan, ito daw ay napakadakilang bahagi ng Biblia. Kaya marami dito nangaral, mahigit 40 na mga pag-angaral mula sa chapter 17. Hindi ko kaya yon dahil ako yung senior na next year. And so, 3 sermon lang. Ito yung ikalawa. Verses 6 to 19 na binasa sa atin dito kanina, pagkatapos na pinalangin ng Panginoon ang kalawalatian niya na kalawalatian ng Ama, kalawalatian mula sa walang hanggang. At para ito sa kaligtasan ng marami, upang makita doon sa Kalbaryo, sa krus, na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Ang kasalanan ay kasalanan. Dapat mong bayaran ang kasalanan. May nagbayad. At yun ang habag niya, dinisplay ng Diyos ang kanyang mercies, ang kanyang habag, ang kanyang grace. Dinisplay ng Panginoong Diyos ang kanyang kalawalatian ng pag-ibig sa mga taong hindi kaibig-ibig na kagaya mo at kagaya ko. Dinisplay ng Panginoon ang kanyang kalawalatian na makapangyarihan na kayang magligtas kahit siya'y kriminal na tao. Ano man ang kanyang ginawa na kasamaan, kaya siyang linisin, kaya siyang baguhin, kaya siyang patawarin, kaya siyang ilipat mula sa dilim patungo sa liwanag, kaya siyang gawing anak ng Diyos mula sa pagiging anak ng Diablo. Yan ang kalawalatian ng Diyos at higit pa pagdating natin sa kanyang kaharian. Ito'y panalangin ng Panginoon bago siya mamatay sa krus para palakasin ang loob nitong kanyang mga alagad na nanghihina na kanyang iiwanan na sila'y uusigin na mga taong rebelde sa Diyos ng sanlibutan na ayaw sa Diyos at sa kanyang banal na kautusan at sa Ebanghelyo. At ang Panginoon nahaharap sa kamatayan para sa ikatutubos ng mga makasalanan ay nananalangin. Nakita niyo ba ang pagmamalasakit ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Nakita niyo ba ang puso ng Panginoon sa iyo? Sa mga hindi karapat-dapat. Dito sa teksto na ating binasa, makikita natin ang pagmamahal ng Panginoon, ang pagmamalasakit niya sa kanyang mga alagad na apostol din. Next week, mga mananampalataya after ng mga apostol. Lahat ng mga alagad niya ay tinawag na mga disciples. Hindi lahat ng disciples ay apostles. Ang apostol, ilan? 12, less than 1. Sino yun? Si Judas. Ang opisina ng apostol ay unique, exclusive, tinawag ng Diyos. Binigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak. At sila'y sinugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ang foundation ng Iglesia. Ang kanilang pagtuturo ay mga turo ng Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga sa prayer na ito na kanilang maintindihan na sila'y mga hindi ring karapat-dapat kagaya mo, na sila'y pinili mula sa walang hanggang at ibinigay ng Diyos Ama. Ayon sa ating nabasa,
Ilang beses nyo nakita kung kayo, may assignment kayo, pag-uwi ninyo, bilangin ninyo yung salitang binigay, ibinigay, give, given. At yan ay may higit 10. 13 in precise. Gustong ipakita sa lahat ng mananampalataya na ang Diyos, ang ating Ama, ang source ng lahat, ng kaligtasan at ang lahat ng espiritual na pagpapala. Kay Kristo lamang, in Christ alone. At sila'y tinawag ng Panginoon at nalangin ng Panginoon dito sa teksto na sila'y, ang sabi dito sa teksto, pinabilang ko sa iyo yung salitang ibinigay, ibinigay. Ang Diyos ay sovereign sa lahat. And then makikita nyo dyan sa teksto sa John chapter 17, ang salita na sila'y ingatan mo. Verse 15. Ingatan mo. Iningatan ko sila. Verse 17, mahalagang salita yung sinabi na pabanalin mo sila. Paano ko pinabanal ang aking sarili sa iyo at sa kanila. Sa mga katuwid, mga kapatid, mga kaibigan, itong puso ng Panginoon sa kanyang high priestly prayer, sa kanyang panalangin, ipinapakita talaga dito na tayo ay pinagpala ng Diyos. At kayo, mga bata at mga kabataan, huwag niyong isipin ang kagalakan niyo dito sa mundo lamang sa mga bagay na galing sa Diyos, sapagkat ang tunay na kagalakan at pagpapala ay ang Diyos mismo. At ito yung puso niya, gusto niya makita mo, marinig mo, nang sa ganon, ay yung angkinin din. Hindi lahat ay apostol, subalit lahat ay mga alagad. May mga prinsipyo dito na totoo sa kanila, sapagkat sila ay alagad una sa lahat. At tayo ay mga alagad na sumasampalataya sa Kanya. At ang panalangin ng Panginoon, na sila'y ingatan, yan ang panalangin ng Panginoon sa iyo at sa akin, sa mundong ito. At tayo'y pakabanalin, ihiwalay para sa Kanya, mula sa sanlibutan. Iyan ang puso ng Panginoon. Hindi ka lang mamumuhay araw-araw ayon sa gusto mo, kundi sa gusto ng tumawag sa atin, na nagligtas sa atin, na tayo'y inihiwalay para sa Kanya. So itong mensahe, sa talata ng banal na kasulatan ngayong umaga, John 17, 6-19, ang mga tunay na anak ng Diyos na mananampalataya, ay biyaya at regalo na binigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak sa pamamagitan ng mensahe ng mga apostol ni Kristo na ngayon ay nakasulat na permanente sa Biblia. At sila'y ginagabayan, iniingatan, patuloy na binabanal sa biyaya ng Diyos at tulong ng banal na Espiritu Santo para sa misyon ng Ebanghelyo ng kaligtasan para sa kalawalatian ng Diyos. Hindi lamang ikaw, ako, sila na tinawag para sila'y makatagpo ng tunay na kagalakan sa kaligtasan, para sila magkaroon ng pagkakaisa, para sila'y magkaroon ng banal na buhay. Period. No! Sila'y tinawag upang maging kasama, katuwang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo na nagliligtas, na nagbibigay ng buhay na walang hanggang, upang sila'y maisama sa ating eternal na tahanan. Yan ang mensahe, mga kapatid, mga kaibigan, ang puso ng Panginoon at tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, tanging tagapamagitan. Si Jesus ay makapangyarihang Diyos. Si Jesus ay puno ng grasya. Siya ang bukal ng grasya. Hindi mo kayang ubusin ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Hindi si Maria, kundi si Jesucristo, ang tunay na bukal ng grace, ng amazing grace. At siya'y makapangyarihan na nagliligtas. Makapangyarihan, naglilinis at nagbabago. Makapangyarihang dadalin tayo sa ating eternal na tahanan. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang gospel. Yan ang ebanghelyo
ng kaligtasan. Kaya sinabi ng matalinong tao sa ating panahon, si C.S. Lewis, sa kanyang aklat, "What are we to make of Jesus Christ?" In God in the Dark. Sinabi niya ito, either He was who He said He was, or He was a megalomaniac compared with whom Hitler was the most sane and humble of men, a complete lunatic. It's either maniwala ka sa Panginoong Jesucristo, o sabihin mong siya ay wala sa katinuan. Ikaw ang wala sa katinuan. Hindi mo maintindihan paano ka magiging tao talaga kung hindi mo naintindihan yung Diyos na nagkatawang tao upang ang tao ay maging mga anak ng Diyos. Doon mo maintindihan what it is to be human being then, now, and forever. And by the grace of God. Kayang iligtas ng Panginoon. Kaya niya itong misyon mag-isa. Pero, nalugod siya na tawagin ng mga makasalanan kagaya mo upang makishare sa kanyang kalawalatian, upang magalak sa kanya, sa kanyang misyon ng pagtutubos ng mga hindi karapat-dapat na mga makasalanan. Hatiin natin ito sa dalawa. Yung una, tingnan natin dito, yung pinanalangin ng Panginoong Jesus na mga original na alagad. Jesus prayed for His original disciples, apostles. Mga alagad sila, pero apostol din sila. Unique ang apostol. Pero alagad sila, tagasunod, follower, student. Iyon ang disciple. Ang bawat Kristiyano ay disciple. Ikaw, ako, na sumasampalataya kay Kristo at sumasamba at sumusunod sa Kanya sa biyaya ng Diyos ay mga disciples, alagad. Pero wala na pong apostol. Patay na silang lahat. Pero yung sulat ng apostol ay meron tayo ngayon. Yung pangalawa, tingnan natin yung particular na panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Dahil particular na prayer niya ito sa iyo. Dahil ikaw at ako, kung sumasampalataya, alagad tayo ng Panginoong Jesucristo at yung prayer niya dito sa kanyang mga alagad at apostol. May particular talaga na titingnan natin dito na panalangin. So una sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, verses 6 to 10, makita natin ang panalangin ng ating Panginoon. Sa kabanal-banalang Diyos. Ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na narinig, praise the Lord, na record dito sa Biblia. Ang langit at ang lupa ay mawawala, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya maaari itong basahin saan mang lugar, anumang panahon, ang puso ng Diyos. Sa mga makasalanan, ang puso niya na puno ng grasya, ng pag-ibig, ng kahabagan. Ang puso niya na talaga nais niya na makasama ka. Hindi siya nalulugod na ikaw ay ilayo sa Kanya at maranasan mo ang walang hanggang at walang tigil na paghihirap, hiwalay sa Kanya. Ayaw niya, hindi siya masaya. Hindi siya natutuwa. Kaya ngayon, nananawagan talaga siya sa iyo. Kung hindi ka pa mananampalataya, bata, matanda, at kayo dyan na manonood sa internet at mga recorded dito, ang Panginoon ay nagnanais na ikaw ay makatagpo ng biyaya sa Kanya at magalak ka sa Kanya at maluwalhati sa Kanya. Dito sa verse 6, 9, and 10, pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. Again, sinabi ko, basahin nyo, assignment nyo, bilangin nyo mismo sa Bible mo, English o Tagalog, markahan mo yung salitang ibinigay. Binigay. Give. At malinaw dito sa panalangin mismo ng anak ng Diyos, ng mga mananampalataya, ang mga lagad ay mula sa Diyos Ama, ibinigay. Siya ang owner, siya ang may-ari. Mula sa walang hanggang, siya'y pumili.
predestination, election. Ephesians chapter 1, bago pa ginawa ang buong sanlibutan, kayo ay pinili ng Diyos. Hindi dahil kayo ay karapat-dapat na mabuting mga tao. Walang sino man ang matuwid kahit isa. Wala. Kahit pope, kahit pastor, kahit sino man. Roma 3:10, walang matuwid kahit isa. Walang nakaabot sa standard ng Diyos, ng kanyang batas, ang 10 utos ng Diyos. Kaya ito ang paliwanag na dapat ikaw at ako ay magkaroon ng katinuan at kagalakan sa ginagawa ng Diyos. Hindi ka naging mananampalataya dahil sa iyong ginagawa. Kagaya ng mga apostol na ito, na meron ding mga kahinaan at kasalanan, pagiging makasarili, pagiging selfish. Subalit, nakita natin dito ang puso ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At dapat ito magbibigay sa iyo ng confidence, ng assurance, ng kagalakan, sapagat ang Panginoong ito ay Panginoon natin, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Makita natin dito ang kaisa ng Panginoon sa Diyos Ama. John chapter 1 pa lang, sa simula ay ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos, sa simula ay kasama siya ng Diyos. And John 6:37, ang lahat ng binigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Ang ating Panginoon ay equal, kapantay, tunay na Diyos, na sinugo ng Ama at ibinigay ng Ama sa Kanya ang mga lalapit sa Kanya at hindi itataboy. Nakita niyo ba, mga bata, mga kabataan, anong mga problema mo? Bakit hindi ka pa sumasampalataya? Ayaw mo ba ng langit? Mas gusto mo ba kay Satanas? Mas gusto mo ba sa impyerno? Ikaw, sa iyong kabataan, tinatawagan ngayon ng tunay na buhay, ng kaligtasan. At ito'y mula sa puso ng ating mga. John 3:16, For God so loved the world. Mga taong mga rebelde sa Diyos. Hindi siya sumuko, binigay niya ang kanyang anak, upang ang sino man ang sumampalataya ay hindi mapapahamak. So ito ang Diyos natin. Magalak tayo sa kaligtasan, hindi sa ating mga kamay, hindi sa ating mga ginagawa, hindi sa ating mga ministries, kundi sa Kanyang hindi kayang abutin na pag-iisip mula sa walang hanggang. Nahabag siya sa iyo at sa akin. At ibinigay sa bugtong na anak na ating Panginoong Yesus. At siya'y namatay upang maging ganap ang katotohanan na sa pamagitan ng Panginoong Yesus at ng aplikasyon ng banal na Espiritu Santo, tayo na mga taga-sanlibutan at mga hindi anak ng Diyos ay maaaring tumawag sa Kanyang Ama na nasa langit, na siyang may-ari talaga ng ating kaluluwa na ibinigay sa bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Dito sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo ay nakikita din natin dito sa verses 7-8 ang mga ebidensya. Hindi ka lang nagagalak na ikaw pinili ng Diyos, hindi siya pinili, ako pinili, praise the Lord. Anong ebidensya? At dito makikita mo bakit mahalaga ang ika-4 na utos ng Diyos. Bakit mahalaga ang pagkain ng kaluluwa sa simbahan at sa personal mong pagbabasa at pakikinig ng salita niya. Matthew 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. Dahil sa panalangin ng Panginoon sa kanyang puso. Sa verse 7, ngayon ay nalalaman nila. Sino sila? Yung binigay ng Ama sa Diyos Anak na sasampalataya sa Kanya. At iniligtas na sila. Sa biyaya ng Diyos. Nakita natin sa John 15, kayo'y malinis na, kayo'y niligtas na, kayo'y manatili sa akin. Hindi niyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. May ebidensya. Verse 7, nalalaman nila ang lahat ng bagay na ibinigay mo sa akin
ay mula sa iyo. Ang lahat ng binigay ng Ama, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga apostol at nandito ngayon sa Biblia, sa bagong tipan, nakatuparan ng lumang tipan. Meron silang kaalaman. Yan ang ebidensya ng tunay na pananampalataya, pananampalatayang nagliligtas, may kaalaman. At tinatanggap niya ang kaalaman mula sa pahayag ng Diyos sa Biblia. Hindi siya nag-iimbento, hindi siya tradisyon na kinagisa ng tao, kundi sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos Ama, binigay sa Diyos Anak, binigay ng Diyos Anak sa mga taong ito hindi nakarapat-dapat, na naging alagad at na maging mga apostol. At ang lahat ng sinabi ng Panginoon, dineposit dito sa Biblia. At tayo bilang Reformed Baptist sa chapter 1 ng 1689, ang Biblia ang may otoridad, final authority sa pamumuhay at sa pananampalataya. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Alam nila, may kaalaman sila. Sa mga kapatid kay Hesus Kristo, hindi lang tayo dito linggo-linggo, andito tayo para lumago sa kaalaman sa Kanya. Hindi lang pag Sunday, kundi sa iyong personal na pagbubulay-bulay. Kung yan man ay sa libro o sa cellphone mo, basahin mo ang salita ng Diyos. Bulay-bulay. Sana meron kayong family devotion. Sana meron kayong personal devotion. Sila'y binigay at binigay ng Panginoon ang kaalaman na ito. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang mga kaalaman na ito ay upang tayo magalak. Talagang tayo pinili dahil sa biyaya ng Diyos tayo nagkaroon ng kaalaman. Hindi dahil tayo mga smart na tao. Hindi. Kung hindi sa gawa ng Espiritu Santo, hindi natin ito maintindihan. And then, makikita natin sa panalangin ito ng ating Panginoon. Mula sa bibig niya, nakalagay sa verse 10, ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. Ako na anak ng Diyos. Tunay na Diyos at tunay na tao. Ako ay nananaluwalhati sa kanila. Sinong kanila? Yung ibinigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Mga taga-sanlibutan, subalit sila'y iniligtas mula sa sanlibutan na kagaya mo at kagaya ko. At sila ngayon mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Sila'y estudyante ng salita ng Diyos. Sila'y sumusunod sa salita ng Diyos. At sila'y nagmamahal at sumasamba at may buhay na walang hanggan. Nanuluwalhati ako sa kanila. Kung merong mang achievement dito, ang mga taong ito na mahihina, mayroong remaining sins, pero mula sa bibig ng Panginoon, naluwalhati siya. Alam niyo mga kapatid, ito kung ating babulay-bulayin, alam mo ang kahinaan mo, alam mo ang natitirang kasalanan sa iyo at sa akin. Alam natin ito. In spite of that, dahil tayo ay tinawag, binigyan tayo ng kaalaman, ng biyaya ng Diyos, sumasamba, nagtitiwala na biyaya lang, at nais natin siyang luwalhatiin. Yan ang dapat nating panalangin. Dahil naluluwalhati ang ating Panginoon sa ating mga kahinaan. So ito ay magandang encouragement sa iyo at sa akin. Huwag kang tumingin lang sa mga problemang nakikita mo. Baka hanggang ngayon, masyado kang affected. Masyadong negatibo ang pag-iisip mo. Hindi ganyan ang lumabas sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Sa puso ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi lang upang ikay sagipin at iligtas at bigyan ng eternal life, kundi ikaw ay magkaroon ng tamang pag-iisip upang magkaroon ng tamang direksyon ang iyong pamumuhay ngayon at magpakailanman. At ang pangalawa, makikita natin sa panalangin ng Panginoon ang mga particular sa kanyang mga alagad na apostol
pero tayo din ay mga alagad. Kaya totoo din ito. Number one, makikita natin dito ang concern ng Panginoon sa panalangin ito, sa kanyang tinawag na mga alagad na binigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak. At itong panalangin niya, number one, kaligtasan. Then makikita din natin dyan ang panalangin ng Panginoon ng kagalakan, ng kaisahan, ng kabanalan. Yan ang mga particular, specific prayer niya sa kanyang mga alagad. Pag-isipan mo mabuti, yung kaligtasan na ito na tinutukoy ay yung kaligtasan na sila'y magpatuloy hanggang sa wakas. Sila'y tinawag ng Panginoon for particular, specific reason and mission. Kung hindi sila maprotektahan ng Panginoon, sila'y ligtas na, niligtas sa biyaya. Verse 3 ng John 15, malinis na kayo, pinili ko kayo, manatili kayo sa akin. John 15. Pero nandito pa sila sa mundo, kagaya mo. Nandito ka sa mundong ito. Ano bang inaasahan mo sa mundong ito na pinanggalingan natin? Nandito tayo sa mundo. Hindi tayo inalis sa mundong ito. Andito ang mundong mission field. Wala sa Mars o sa ibang planeta. Dito sa planet Earth. At ang mission dito sa mundo na ito, na sila'y ingatan ng ating mahabaging Diyos at soberano. Mundo na malupit. Mundo na namumuhi. At yan ang sinabi na ng Panginoon sa John chapter 15 and verse 18, kung kayo'y kinapopuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna. Ako ang anak ng Diyos. Ako'y kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay mga rebelde sa kalooban ng Diyos, sistema na lihis, hindi ayon sa salita at kalooban ng Diyos. Mga pag-iisip, mga pamumuhay na laban sa kabanal-banalang Diyos. Yan ang sanlibutan. Galing kayo doon. Pinili ko kayo. And verse 20, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin na hindi higit sa dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. John 15 verse 21, subalit ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. So ito yung summary ng gustong ituro ng Panginoon sa mga alagad niya na iiwanan niya. Pero hindi sila nag-iisa dahil ang Diyos Espiritu Santo ay kasama nila. Ang Panginoong Jesucristo ay mamamatay sa krus at muling mabubuhay at babalik sa kanyang pinanggalingan. Kaya ito ang panalangin upang ang mga mahina, ang mga nadi-discourage na kanyang mga alagad na may particular na misyon, misyon ng anak ng Diyos, misyon ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos na missionary. Ang magligtas ng mga makasalanan. Kaya mahalaga ang panalangin na ito na sila ay maprotektahan, maingatan. Yan ang request ng Panginoong Yesus. Ang kanilang kalagayan, ang kanilang buhay, ang kanilang aktibidades ay magpatuloy. Pero alam nyo, sa kasaysayan, pag tiningnan natin dito ang mga kinatapusan nitong mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Oh, praise the Lord, kompleto ang Biblia. Pero ano mga nangyari sa kanila? Makikita nyo naman, pwede nyo namang i-research. Ano nangyari kay Pedro? Siya ay pinako sa krus ng patiwarik. Si Andrew ay ipinako din sa krus. Si James ay pinutulan ng ulo.
Si Juan, bagamat siya natural na namatay, pero pinatapon sa island of Patmos. Si Philip ay pinako sa krus. Si Bartolomeo ay pinako din sa krus. Si Tomas ay sinibat at namatay. Si Mateo ay sinaksak at sinunog daw. Si James ay binato at namatay. Si Tadeus o si Jude ay binitay at siya ay pinalakol at namatay. Si Simon the Zealot, nilagari siya. Si Matias, binato, pinutulan ng ulo. Si Pablo, anong ginawa? Pinutulan ng ulo sa Rome. Tapat na lingkod ng Diyos. Si Stephen, sa Acts 7, pinagbabato siya hanggang siya'y mamatay. Si Ignatius of Antioch, 2nd century, pinakain sa mga mababangis na hayop. Si Polycarp of Smyrna, sinunog ng buhay. Si Perpetua and Felicity, sila'y hinila ng mga babangis na hayop hanggang sa mamatay. Justin Martyr, pinutulan ng ulo. William Tyndale, pasimula ng translation ng Biblia. Pinatay, sinunog. Dietrich Bonhoeffer, panahon ng gera noon, Second World War, binitay ng panahon ng Nazis. And then marami mga moderno na mga martir na pinatay sa pananampalataya. Hindi lang natin alam dito sa Pilipinas, marami sa iba't ibang bansa na laban sa Diyos. Nabanggit kanina sa Sunday School, si Charlie Kirk, balita naman yan sa buong mundo ngayon. At nabasa ko rin na siya ay may aklat na sinulat at pinamagatang Jesus died that you may live. Sinulat ito na pinatay, siya ay pinatay kamakailan lang. Ito ang panalangin ng Panginoon. Hindi para alasin tayo dito sa mundo. Para tayo'y maging tapat sa Ebanghelyo hanggang sa tayo'y tawagin ng ating Panginoon. Yan ang mundo. Huwag kang manibago, huwag kang parang ikaw ay hilo. Alam mo kung saan ka nilagay ng Panginoon. Alamin mo. Galing ka dun. Galing tayo dito. Pero dito pa rin ang ating mission field, mundo. Na minahal ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang anak. Tinawag niya ang hindi karapat-dapat. At tayo'y iingatan ng Panginoon. Meron ding diablo si Satanas. Si Satanas na laban sa pasimula hanggang sa kahuli-hulihan. Siya yung sinabi ni Pedro na leon na umaatungal. Kung sabihin ikaw ay tapat na mananampalataya, hisilain ka niya. Sisilain ka niya. Gusto niyang pabagsakin ka. Gusto niyang paguluhin ng puso mo at isip mo at mawala ka sa focus. Bakit ka tinawag? Bakit ka tinawag? Yan si Satanas. Tingnan mo kung ikaw ay kaalyado ni Satanas o sumasang-ayon kay Satanas. Kalaban siya ng Diyos. At siya'y dudurugin ng Diyos ng ganap. Pagabalik niya, tinalo na siya sa krus ng Kalbaryo. May limitasyon ng kanyang mga gawain. At pagabalik ng Panginoon, siya'y dudurugin ng walang hanggang sa impyerno. Pero siya'y hindi tumitigil 24 oras sa iyo at sa akin. Huwag niyo sabihin kayong Reformed Baptist na mayroong confession of faith. Mas alam niya ang Biblia. Kung ang anak ng Diyos ay hinamon niya, hindi ba't nasusulat? Yan ang diablo, sinungaling. Kaya ikaw ay magpakatino. Sanabi ng Panginoon, manatili ka sa akin. Manatili ka sa aking pag-ibig.
Manatili ka sa aking utos. Manatili ka sa pagsunod sa misyon. Manatili ka sa kapayapaan ko. Sapagkat may kalaban sa sanlibutan, may kalaban ang diablo. Efesos 6:12, magpakatibay kayo sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. We are not fighting against flesh and blood. We are fighting against spiritual darkness of this world. Pero ang panalangin ng Panginoon, di ba, na tayo ay ingatan, protektahan, para sa Kanyang pangalan. Ingatan mo sila. Verse 12, sa iyong pangalan, pag sinabing pangalan sa Biblia, ang lahat ng katangian ng Diyos na sovereign sa lahat ay nakapaloob sa Kanyang pangalan. At si Kristo sa Filipos 2 ay binigyan ng pinakamataas na pangalan upang ang bawat dila ay magsabi na siya'y Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa ikapupuri ng Diyos Ama. Protektahan mo sila ayon sa iyong pangalan. Mga kapatid, hindi ito joke, hindi ito biro-biro. Maging Kristiyano na ibigay sa Panginoong Jesucristo na ikaw ay protektahan niya sa sanlibutan at sa diablo, sapagkat taglay natin ang pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Kaya huwag kang maligalig, huwag kang magulo ang pag-iisip. Ayusin mo sa iyong Panginoon upang magkaroon kayo ng pagkakaisa sa verse 11. Kung kayo ng mga pare-parehong masama, pare-parehong hindi nakatupad sa batas ng Diyos, pare-parehong nakaranas ng biyaya ng kaligtasan, anong pinagyayabang ninyo sa isa't isa? Bakit hindi kayo magkaisa? Yan ang panalangin ng Panginoon. Na kayo'y magkaisa. Amang banal, verse 11. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na binigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa, gaya naman natin. Anong pattern ng unity? In diversity, isang Diyos. May diversity. Diyos Ama, sinugo ang anak ang namatay sa krus. Ang Espiritong gumagawa ngayon upang maintindihan mo at mailapat ang salvation sa iyo. Unity in diversity, equal. In the same way sa church, ganun. Hindi tayo pare-pareho. Pare-parehong makasalanan. Pare-parehong niligtas sa biyaya. Pero may iba-ibang kaloob ang Diyos. Unity and diversity. Ang model and pattern, one God in three persons, Trinity. So ayusin mo, ano bang hinahanap mo sa pagkakaisa? Ano bang pattern mo sa pagkakaisa? Kapag ang mundo, ang pattern mo sa unity, naku, sabihin ko sa iyo, magulo buhay mo, magulo isip mo, guguluhin mo rin ang church. Pero kung ating pag-iisip ay Trinidad na Diyos na equal, ay may kanya-kanyang role, iisa ang misyon, then, may awa ang Panginoon dito sa Cubao Reformed Baptist Church. Sinasabi namin palagi sa iyo, nasa senior na kami. Ilang taon na lamang at magkikita na lang tayo sa langit. Ipagpatuloy niyong sinamulan dito ng magbe-birthday na ating mahal na Pastor Brian Ellis. Ang tapat na pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Ayusin mo, kapatid. Ang pagkakaisa natin ay sa isang Diyos na may tatlong persona. Isang misyon. Unity and diversity. And verse 16, na puso ng Panginoon, ngunit ngayon ay pumunta ako sa iyo. Pupunta ako sa iyo. Ang mga bagay na ito, sinabi ko sa sanlibutan upang sila'y ano? Ano nakalagay sa Biblia mo? Magkaroon ng kagalakang ganap sa kanilang sarili. Joy! Joy to the world! Yan ang panalangin ng Panginoon. Kung ikaw ay binigay ng Diyos Ama sa Diyos sa anak, at siya'y namatay upang ikaw ay maging anak ng Diyos, hindi pa pwedeng ikay joyless Christian. Walang ganon. So, kumusta ka? Kumusta ka, kapatid? Puro ba negatibo ang nakikita mo sa buhay? Anak ka ng Diyos.
sa biyaya ng Diyos. Kahit meron tayong iba't ibang mga kahirapan na dinaranas, ito ang mundo na ito. Kung ang Panginoon ay naghirap, mas higit ba tayo sa Panginoon? Hindi. Pero puno ng kagalakan ng anak ng Diyos. Ang ating Panginoon, at hindi ito mga panlabas na kagalakan. Ito'y kagalakang nakabatay sa pinahayag ng Diyos, sa ginawa ng Diyos, sa accomplishment ng anak ng Diyos. Hindi lang ngayon, kundi magpasawalang hanggang. Ikaw ba'y may kagalakan sa iyo, kapatid? Ay, nako, kapag tuloy-tuloy kang walang kagalakan, hindi ka Kristiyano, hindi ka anak ng Diyos. O maaaring kailangan mo lang talagang pagsabihan para maalala mo talagang napakapalad mo. Kaya tabunan, pwedeng tabunan. Yan sinabi ni Pablo, ititimbangin mo yung mga paghihirap mo, mas malamang ang kagalakan. Mas malamang ang lahat ng pagpapala. So, rejoice, Philippians 4 verse 4. Rejoice in the Lord. I say it again, rejoice. Magalak kayo sapagat yan ang marka. Mayroong akong nabasa dito kay James Montgomery Boyce at sinabi niya dito, sa tingin mo ba ang dapat maging natatanging tanda ng Iglesia ni Jesucristo? O kung ilalarawan sa ibang paraan, ano ang pinakamahalagang katangian nito ng Iglesia? Kung ako tatanungin mo, ilang taon na ang nakalipas na marahil ang sagot ko ay katapatan sa doktrina. At pagkatapos nito, ililista ko ang kabanalan, pagkakaisa, pag-ibig. Ito yung mga tanda ng Iglesia. Hindi ko sinasabi na mga ito ay hindi mahalaga, sapagat mahalaga nga sila. Ngunit habang pinag-aaralan ko ang dakilang ika-17 kabanata ng Juan, naglalaman ng panalangin ni Kristo para sa kanyang Iglesia, ako'y lubos na namangha. Nang unang katangiang binigyang diin ni Jesus ay kagalakan, joy. Unang marka. Kapag tayo dito sa Cubao Reformed Baptist Church na nakilala, puro sama ng loob, puro walang kagalakan, hindi naman totoo yun. Pero palaguin natin ito, na marka na ito, kagalakan sa Panginoon natin. Kagalakan, naging bahagi tayo sa kaharian niya. Kagalahan na ang Panginoon, tapos na, sinagot ito ng Panginoon sa kanyang high priestly prayer. Hindi ito subjective lamang, ito ay objective truth. Objective, hindi nagbabago. So mga kapatid kay Jesucristo, ito ang ating Panginoon. Yung next na panalangin ng Panginoon ay kabanalan. Ano yung apat na binanggit dito mula sa bibig ng Panginoon bago siya mamatay, bago niya harapin ang poot ng Diyos upang ikaw ay maligtas at matubos. Ito yung prayer niya, a specific prayer na kayo ay magkaroon ng kaligtasan o proteksyon sa buhay na ito laban sa mundo na laban sa Diyos, laban kay Satanas. Alang-alang sa iyong pangalan, makapangyarihang pangalan. At ng unity. At ng kagalakan. Next time na yung huli. Kabanalan. Yan ang panalangin ng Panginoon. Ama, pakabanalin mo sila. Kagaya ko. In other words, separated ones. Hiniwalay sa sanlibutan. Hiniwalay para sa iyo. Imagine mo mga tao na ito kung hindi banal. Tapos dala-dala nito ang banal na ebanghelyo. Imagine mo na ikaw ang maraming activities dito sa church. At walang kabanalan. Hindi siya accepted. Tingnan natin ito sa susunod. Dahil mayroong isang buong sermon dito sa J.C. Ryle. At pwede nating tingnan. Sinabi ni J.C. Ryle, holy living is the great proof of the reality of Christianity. Men may refuse to see the truth of our arguments,
but they cannot evade the evidence of a godly life. Andreas Kostenberger, personal holiness is not to be an end in itself, but a means to an end, reaching the lost world for Christ. Hindi tayo pinoprotektahan, magkaisa, magkaroon ng kagalahan para sa sarili natin. For a mission. Pero may kabanalan, kagaya ng ating Diyos na banal. Nawa ito'y pagpalain sa ating buhay bilang iglesia na nag-celebrate pa rin ng 46 years na taon. Higit pa sana, kahit wala na kami nito ni Pastor Mon, kayo ay manatili sa Panginoon. Manatili tayo hanggang sa wakas. At mga kaibigan, mga bata, hindi nagkataong nandito kayo. Gusto ng Panginoon, kayo ay manatili sa Kanya. Dahil susunugin kayo, magpakailanman kasama ng diablong sa Satanas. Gusto niya na kayo ay maligtas at magalak sa Kanya at makisama sa Kanyang mga anak. Manalangin tayo. Pinupurihan ka namin dakilang Diyos. Mga katotohanan nito, nagpapasalamat kami dahil na-record itong prayer mo, o aming dakilang Panginoong Hesu Kristo. Pagpalain mo ito sa puso ng bawat isa, at ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati. Ito dalangin po namin, aming Ama sa Langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Tumindig